Nangalap ang groom ng DNA sa kanyang asawa para ito ipatest at nang malaman niya ang resulta, ay agad niyang kinansila ang kanilang kasal. Nang kumprontahin si Andy ng kanyang magulang, ay agad siyang nag-request ng DNA sa kanyang mapapangasawa. Si Andy ay nahiwalay noon sa kanyang nayon para makapagkolehiyo sa isang prestihiyosong unibersidad sa syudad, kung saan inaral niya ang degree ng theology dahil sa pangarap niyang maging isang pastor balang araw. Sa klase ay dito niya nakilala ang dalaga na si Jessica na agad pumukaw ng kanyang pagtingin. Ang dalawa ay magkasama pa noong nagsisimba at nag-uorganisa ng mga prayer meeting sa kanilang campus. Nakaka-interes pa dito ay sa nayon din kung saan naman nagmula si Andy ay doon nagmula din si Jessica. Pero ni minsan ay hindi sila nagkita sa iisang lugar noon kahit pa napakaliit lang naman ang kanilang nayon. Si Ronald, ang ama ni Andy, ay lagi siyang pinapayuhan na huwag mag-aaksaya ng oras. Si Andy ay isinasapuso naman ang bawat payo na binibigkas ng kanyang ama. Pero hindi niya talaga maiwasan ang kanyang nararamdaman kay Jessica, kaya naman hindi na siya nag-aksaya pa ng panahon. Araw ng linggo noon kung saan kakatapos lamang ng dalawa na magsimba ay nagawang dalhin ni Andy si Jessica sa hardin ng kanilang campus. Doon ay nagawa niyang lumuhod sa harapan ni Jessica, maglabas ng eleganting singsing at mag-propose ng kasal. Nais na ni Andy na makasama si Jessica habang buhay. Dahil para sa kanya, si Jessica ay biyaya sa kanya ng Diyos. Si Jessica ay naluha naman rin sa alok ni Andy na magpakasal. Kaya naman, umuo rin si Jessica agad-agad. At silang dalawa ay mahigpit ng nagyakapan. Ang kasabikan ay namumuo sa kanilang mga mata habang nalalapit ang kanilang pagbabalik sa lugar na kanilang sinilangan sa pagtatapos ng kanilang semester. Sabik na si Andy na maipakilala si Jessica sa kanyang pamilya. Sa kasagsagan ng mga panahong iyon ay nangyari naman ang di nila inaasahan. Tinawagan ni Andy ang kanyang ama para mag-organisa ng isang barbecue party para magsalo-salo ang buong pamilya. Dito ay nagpaplano na si Andy ng isang pribadong wedding party para mas maipakilala niya na si Jessica sa iba pa niyang mga kamag-anak. Sa pagkakarating pa lang ng mag-fiancé, ay sinalubong na agad sila ng mga magulang ni Andy. "Mom, Dad, ito pala si Jessica, ang aking mapapangasawa." Pagpapakilala ni Andy sa kanyang fiancé. At ang naging ekspresyon naman ni Ronald at ni Carrie ay hindi maitatanggi. Wari mo bang nakakita sila ng multo? Agad namang niyakap ni Ronald si Jessica kasabay ng pamumutla ng kanyang mukha. "Patawad, Jessica. Ikinagagalak kong makilala ka," wika ni Ronald sa nanginginig niyang tinig. Si Carrie naman ay napayakap na rin sa kanyang mamanugangin. Ramdam ng dalawang engaged ang kakaiba sa nangyayari. "Rose ba ang pangalan ng iyong ina?" Diretsyong tanong ni Ronald kay Jessica. "Ay, hindi po. Ang pangalan po ng aking ina ay Ashley," tugon ni Jessica. Sabay lingon kay Andy. "Dad, bakit kaya hindi natin siya ipakilala sa iba pa nating mga kakilala dito?" Pagbibigay opinyon ni Andy para maibsan ang namumuong tensyon ng sandali. Ang dalawa ay nagpaplano ng simpleng seremonya para sa kanilang kasal sa kanilang nayon, bago magsimula ang susunod nilang semester. Habang si Jessica ay nakaupo lamang sa loob at naghahanda sa preparasyon, sa isang pagkakataon ay nagawang hilain ni Carrie ang kanyang anak sa kusina para sa isang pribadong pag-uusap. Ramdam na rin ni Jessica ang kakaibang mga tingin ng kanyang mga biyenan na hindi niya maipaliwanag. "Anak, hindi ko alam kung napapansin mo, pero ako at ang iyong ama ay sadyang sorpresa nang makilala namin si Jessica. Kahit siguro ang bulag ay mapapansin yon. Ano ba ang kakaiba?" "May bagay kasing kakaiba. Makinig kang mabuti, Andy. Kailangan nating isailalim si Jessica sa isang DNA test. Kamukhang-kamukha ni Jessica ang dating kasintahan ng iyong ama na si Rose." Hindi maiwasan ni Carrie ang kabahan.
Kaya pala ang tanong agad ni Dad ay tungkol sa kanyang ina. Pero di ba sabi ni Jessica na Ashley daw ang pangalan ng mami niya? Maya-maya pa ay nagawa ng kausapin ni Andy si Jessica. May kinalaman sa kanyang ina. At ipinaliwanag na rin kung bakit gano'n na lamang ang naging ekspresyon ng kanyang magulang. Medyo kakaiba sa akin na may kamukha pala ako. Ngayon kahit papano ay alam ko na kung bakit gano'n na lamang nila ako tignan palagi. Pero akala lang nila yon. Lilipas din yan, mahal ko. Hayaan mo lang at isa pa, paano ko naman mapaplano ang lahat ng ito sa sandaling panahon lamang? Sagot ni Jessica. Siya, sige. Halina't maglakad-lakad na muna tayo para mapayapa ang ating isip. Paanyaya naman ni Andy. Ang dalawa ay ganap nang umalis para mamasyal. Dito nagkaroon ng oportunidad si Carrie na pasukin ang kwarto ng dalawa para kumuha ng buhok ni Jessica mula sa brush nitong ginagamit. 2 linggo ang makalipas, ang kasalan ay magaganap na. Kaya naman ang kaba at nerbiyos ng dalawang ikakasal ay labis nang mahahalata. Nagawang suotin ni Andy ang suit na ginamit ng kanyang yumaong lolo noong ito ikinasal, habang si Jessica naman ay sinuot ang wedding dress ng kanyang lola. Ang dalawa ay matyagang naghintay sa pagsisimula ng kanilang seremonya, kung saan ang magulang ni Jessica ay naroroon at nananabik na rin. Kasabay nito, nakatanggap naman ng isang email sina Ronald at Carrie na agad nilang binasa. Binasa nila ito ng 2 ulit para makasigurado, at silang dalawa ay nagkatinginan. Sinasabi ko na nga ba? Ano pang hinihintay mo? Ipakita mo na agad yan kay Andy. Pasigaw na sambit ni Carrie. Naabutan ni Ronald noon ng kanyang anak sa men's changing room ng simbahan na nag-aayos ng isusuot nitong suit. Napalingon naman si Andy sa kanyang ama na hingal na hingal. Ayos ka lang ba, Dad? Patawad talaga, anak. Kung sana'y may ibang paraan lamang para matukoy namin ang lahat. Tugon ni Ronald habang inaabot niya ang envelope kay Andy na sadya palang naguguluhan. Binasa na lamang ni Andy ang liham na nilalaman ng envelope at bigla siyang namutla at natigilan. Walang pagdadalawang isip na tumakbo si Andy papunta kay Jessica at si Jessica ay nabigla sa pagdating ng kanyang groom. Anong problema? Hindi ka dapat nandito. Di ba malas na puntahan at makita agad ng groom ang bride na naka-wedding dress bago ang kasal? Tama sila. Silang lahat ay tama. Ang iyong ina na si Ashley ay hindi ang tunay mong ina. Kumalma ka. Para kang nasisiraan. Di ba napag-usapan na natin to? Kamukha ko lang ang ex ng dad mo. Ilang dekada nang nakakaraan kaya ako nagiging usapan ng lahat. Ilang sandali pa ay ipinabasa na ni Andy kay Jessica ang liham. Si Mami ay nagsagawa ng isang DNA test. Gumawa si Mami ng paraan kahit paslabis ng pagtanggi ko noon. Ang resulta lumabas ay nagpapakita lamang ng katunayang naiisa lamang ang ating ama. Magkapatid tayo, Jessica. Si Jessica ay napaupo na lamang at nanginig. Hindi niya mapaniwalaan ang kanyang nababasa na para bang ang kanyang mundo ay tuluyan ng gumuguho. Rason para naisin niya agad na matanong ang kanyang ina na naghihintay na nun sa hall ng simbahan para sa pagsisimula ng seremonya. Nagawang ipatawag ni Jessica ang kanyang ina papunta sa kanyang dressing room at agad silang tinanong, Ma, kayo po ba ang tunay kong mga magulang? Anong ibig mong sabihin? Kayo po ba at si Papa ang tunay kong mga magulang? Kayo po ba ang nagpaanak sa akin? Si Ashley ay hindi kaagad nakasagot at napahinga na lamang ng malalim. Wala na siyang magagawa pa kung hindi ang umamin. Pasensya ka na. Patawad. Inampon ka lang namin ng papa mo. Iniwan ka lamang noon sa harap ng pintuan ng isang orphanage. Ayon sa aming nalaman, at kami ng iyong papa ay wala namang ibang nakitang impormasyon patungkol sa iyong pinagmulan noon. Nagawa ka naming palakihin ng kami lang. Naging magulang kami sa iyo at minahal ka namin. Kaya hindi importante yon kung pinanganak man kita o hindi.
Si Ronald at Carrie naman ay pumasok na rin ng marahan sa dressing room ni Jessica. Si Ronald ay tumabi kay Jessica, dala ang bigat ng biglaang mga revelasyon. Dito nagawa niyang magpaliwanag. Hindi naman ganong kaseryoso noon pero nagawa kong makipag-date sa isang babaeng nagngangalang Rose. Naging seryoso kami at nagplano na noon na magpakasal at magsimula ng pamilya. Pero isang araw ay bigla na lamang naglaho si Rose sa hindi ko malamang kadahilanan. Nawala na lang siya ng parang bula. Lahat kami noon sa pamilya ko ay nag-aalala dahil kilala na rin nila si Rose ng labis. At si Carrie, ang matalik na kaibigan ni Rose, kaya naman kami nagkakilala. Dahilan para mapaibig ako kay Carrie. At si Rose ay nagsilbing alaala na lamang na mahirap makalimutan. Lagi naman namin siyang naiisip kung babalik pa ba siya o kung kailan. Si Jessica ay hindi lamang basta hawig ni Rose, kung hindi, iisa talaga sila ng wangis. Noong una pa lang ay nagduda na kaming mag-asawa, kaya pasikretong gumawa ng paraan si Carrie na makakuha ng hair sample mula sa brush ni Jessica na agad naming pina-DNA test. Kahit pa tinututulan ito ni Andy, kailangan naming malaman ang totoo. Patawad iha, iho, at nauwi kayo sa ganitong sitwasyon. Lumabas kayo at pribado munang mag-usap. Matapos ang pag-uusap ay agad nang lumisan ang dalawa. Pero una na silang dumako sa hall ng simbahan para ipaalam ang mga inimbitahan nilang bisita na kansilado na ang kasal dahil sa importanteng kadahilanan. Si Ronald at Carrie naman ay nasa tabi na ni Ashley para pagaanin ang loob nito. Na labis nagsisisi sa sekretong matagal nilang ipinagkait kay Jessica. Hindi ko alam kung ano ang pupwede kong sabihin. Siguro may dahilan ng lahat. Ako din ay walang masabi. Tama ka. Kailangan na lang nating tanggapin ang lahat. Nasa sitwasyon na tayo kung saan ngayon ay ganap ka ng kabilang sa aming pamilya. Salamat kuya. Kailangan ko nang sanayin ang sarili ko na tawagin ka ng ganyan. Ang dalawa ay nagbalik na sa simbahan para magpalit ng kanilang kasuotan. Sa hall ng simbahan, pagkarating ng dalawa, ay nagawa ng salubungin ng mga magulang ni Andy at kanyang ina si Jessica ng pagyakap. Masaya na rin si Jessica na magkakaroon na siya ng panibagong pamilya kahit sa ibang paraan nga lamang na hindi niya inaasahan.